Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating susuriin ang isang napakahalagang paksa, ang mga lihim na kalaban ng ating mga bato o kidney. Nagtataka ba kayo kung bakit may mga tao na kahit anong ingat sa pagkain, anong pagsunod sa payo ng doktor, ay unti-unti pa ring humihina ang kanilang mga bato sa paglipas ng panahon? May mga pagkain na sa tingin natin ay malusog at akma para sa may mahinang bato. Ngunit sa katunayan ay nagiging tahimik na sakripisyo para sa organ na pinipilit nating protektahan. Sa ating pang-araw-araw na nakasanayan, mayroong isang bagay na tahimik na sumisira sa ating mga bato ng paunti-unti na karamihan sa atin ay hindi man lang napapansin. Hindi ko ito sinasabi para matakot kayo. Hindi ito kakaibang lason, hindi delikadong kemikal, hindi isang bagay na nakakatakot pakinggan ang pangalan. Sa katunayan, ito ay isang bagay na ginagamit ng maraming tao araw-araw sa paniniwalang, ano naman masama dito? Marami akong nakakatagpong matatanda na kailangang masanay sa pagkain ng walang lasa. Ang pamilyar na sausawan ay kailangang ipasa. Ang masarap na adobo ay tinitingnan lang ngunit hindi masubo. Ang gulay ay kinakain ng walang lasa. Lahat ay dahil sa payo ng doktor na mahina ang bato, mataas ang creatinine, at maraming dapat iwasan. Sa tunog ay napakahigpit, napakatama sa medikal na aspeto, ngunit para sa hindi kakaunting mga Pilipino, ito ay nagiging isang matagal na bangungot sa bawat kainan, sa bawat araw na pamumuhay. Naaalala ko pa si Mang Tonyo, 65 taong gulang, taga Batangas. Kwento niya sa akin, sa malalim na boses, na dati raw ay malakas siya, normal ang pagkain, at bihira magkasakit. Ngunit pagkatapos ng ilang pagsusuri, sinabihan siyang humihina ang kanyang bato, tumataas ang creatinine. Pinayuhan si Dr. Renato na iwasan ang maraming bagay, mag-ingat sa lahat ng pamilyar. Sinabi sa akin ni Mang Tonyo ang isang bagay na masakit pakinggan. Kumain ako ng kanin, pakiramdam ko ay damo ang nginunguya ko. Lumulunok lang para matapos, wala nang kasiyahan. Ngunit ang pinakanatandaan ko kay Mang Tonyo ay hindi ang mahirap na yugtong iyon, kundi ang pagbabago pagkatapos. Pagkatapos lamang ng 3 buwan, wala siyang ininom na espesyal na gamot, hindi sumunod sa mamahaling pamamaraan, kundi inayos lang ang ilang maliliit na gawi sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang resulta ay, nakaramdam siya ng gaan sa pagkain, mas malalim ang tulog sa gabi, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, at ang pinakamahalaga, ang creatinine level niya sa susunod na pagsusuri ay bumaba ng malaki na ikinagulat niya. Sa kwentong iyon, siguro ay bahagya ng naintindihan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ang kalusugan ng bato ay hindi laging nagsisimula sa gamot o komplikadong interbensyon. Kadalasan, ito ay nagmumula sa napakaliit, napakapamilyar na gawi na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw. Mga bagay na ginagamit pa rin natin, ginagawa pa rin natin, iniisip pa rin nating walang pinsala, ngunit sa paglipas ng panahon ay nagiging pinakamalaking pasanin para sa mga bato. At gusto kong anyayahan kayo na maglaan ng sandali upang magmuni-muni sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Mayroon ba kayong mga gawi na tahimik na nagpapahirap sa inyong bato? Ngunit sa kabilang banda, mayroon din bang mga bagay na sa tingin ay napakaliit kung babaguhin ng tama ay makakatulong sa bato na makapagpahinga, mabawasan ang pressure, at mas mahusay na mag-alis ng creatinine? Sa video na ito, inayos ko ang mga lason na ito ayon sa tumataas na antas ng panganib mula sa mga bagay na hindi inaasahan ng karamihan hanggang sa pinakadelikadong lason, isang bagay na halos bawat pamilya ay mayroong ginagamit pa nga ng maraming Pilipino ngayong umaga nang hindi iniisip na maaari itong makaapekto sa bato. Nais kong linawin kaagad sa simula pa lang ng video na ito ay hindi upang manisi, lalong hindi para mangamba kayo. Ang tanging layunin ko ay tulungan kayong maunawaan ng maaga upang maprotektahan ang inyong bato. Dahil ang mahinang bato ay hindi isang sapilitang kapalaran kapag tumatanda. Maraming pinsala ay nagmumula sa mga gawi, at ang mga gawi ay ganap na mababago kung naiintindihan natin
ng tama at ginagawa ng tama. Kaya ano nga ba ang mga lason na tahimik na sumisira sa inyong bato araw-araw at sino ang pinakadelikadong kalaban na hindi inaasahan ng iilan? Manatili kayo sa akin dahil ang inyong maririnig ay maaaring ganap na magpabago sa kung paano ninyo tinitingnan ang kalusugan ng inyong bato simula ngayon. Bago natin pag-usapan ang bawat partikular na lason na tahimik na sumisira sa bato, may isang napakahalagang bagay na gusto kong maintindihan ninyo kaagad. Habang tumatanda, ang ating mga bato ay hindi na tulad noong bata pa. Bagaman sa labas ay maaaring nakikita ninyo ang inyong sarili na normal pa ring nagtatrabaho, kumakain, at gumagalaw, ang bato ay isa sa mga organ na pinakamatibay magtrabaho sa katawan. Araw-araw, sinasala ng bato ang dugo, inaalis ang mga lason, kinokontrol ang presyon ng dugo, pinapanatili ang balanse ng tubig at electrolyte, at kasama rin sa pagbuo ng dugo at pagpapanatiling malakas ang buto. Ngunit dahil sa tahimik na pagtatrabaho nito, ang bato ay ang pinakatahimik na organ. Kapag nagsimulang humina ang bato, hindi ito sumasakit, hindi nagbibigay ng malinaw na senyales, hindi tayo agad pinapahiga. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang proseso ng pagtanda ay hindi maiiwasan, at ang bato ay hindi rin nakakaligtas sa batas na iyon. Sa bawat taon na lumilipas, bahagyang bumababa ang kakayahan ng bato sa pagsasala. Ang paghina na ito ay nangyayari ng napakabagal, napakatahimik, na halos walang nakakapansin. Pakiramdam ninyo ay nakakakain pa kayo, nakakapagtrabaho pa rin ng normal, medyo napapagod lang kaysa dati, medyo mas mahirap matulog, minsan bahagyang namamaga ang kamay at paa, bahagyang naiiba ang pag-ihi, at marami ang nagpapabaya sa mga senyales na iyon. Iniisip na sa edad lang siguro ito. Kadalasan kong inihahambing ang bato sa isang filter ng tubig sa bahay. Kapag bago pa ang filter, kaya nitong salain ang maraming dumi, maraming impurities, malinaw pa rin ang tubig na dumadaan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, lumuluma rin ang filter na iyon. Kung patuloy nating hahayaan itong magsala ng napakaraming basura, napakaraming hindi magandang bagay, maaga o huli ay babara ito, mauubos, at hindi na epektibo sa pagsasala tulad ng dati. Ang nakakalungkot ay, hindi tayo sinasabihan ng filter na iyon kung kailan ito malapit ng masira. Hanggang sa hindi na malinis ang tubig, doon lang tayo nagugulat. Bukod sa natural na proseso ng pagtanda, kapag nasa gitnang edad at matanda na tayo, ang ating katawan ay madaling makaranas ng dalawang malalaking problema, mataas na presyon ng dugo, hypertension, at diabetes. Ito ang dalawang pangunahing sanhi ng talamak na sakit sa bato sa buong mundo. Kung iisipin ninyo na ang bato ay isang sistema na binubuo ng milyon-milyong napakaliit at napakapinong filter tubes, ang mataas na presyo ng dugo ay parang sobrang lakas ng agos ng tubig, habang ang mataas na asukal sa dugo ay parang tubig na puno ng dumi. Parehong sinisira ang sistemang ito ng filter sa paglipas ng panahon. Ang mataas na presyo ng dugo ay nagdudulot ng patuloy na pressure sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Araw-araw, ang mga daluyan ng dugo na iyon ay bumabanat, nasisira, at unti-unting nawawalan ng kakayahang magbigay ng sustansya sa mga filter ng bato. Samantala, ang mataas na asukal sa dugo ay direktang sumisira sa glomeruli ng bato na nagiging sanhi ng pagtulo ng bato, paghina, at pag-unlad sa talamak na sakit sa bato nang hindi namamalayan. Ang delikado ay, parehong sitwasyon ay maaaring magtagal ng maraming taon nang hindi nagdudulot ng malinaw na sakit. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bagay na noong bata pa kayo ay ginagamit ninyo nang walang problema, kinakain ninyo nang walang issue, ay nagiging napakalaking pasanin para sa bato kapag tumatanda na. Ang mga gawin na tila walang pinsala na paulit-ulit na ginagawa sa loob ng maraming taon ay mag-iiwan ng napakaliit na pinsala. Ngunit ang mga maliliit na pinsala na iyon, kapag pinagsama-sama sa paglipas ng panahon, ay maaring magresulta sa pagpalya ng bato ng hindi namamalayan. Hindi ko ito sinasabi para mangamba o matakot kayo. Sa halip,
Gusto kong maintindihan ninyo ng tama ang kalikasan ng problema. Kapag naintindihan na ninyo, makikita ninyo na ang pagprotekta sa bato ay hindi isang bagay na masyadong malayo o masyadong mahirap. Hindi ito nagsisimula sa mga komplikadong pamamaraan, kundi nagsisimula sa pagtukoy sa mga salik na tahimik na nagpapahina sa bato araw-araw. At dahil unti-unting humihina ang bato sa paglipas ng edad, mayroong mga bagay na dati ay itinuturing na walang pinsala na ginagamit ng napakakomportable sa pang-araw-araw na pamumuhay, ngunit ngayon ay nagiging tahimik na lason sa bato. Sa susunod, susuriin natin ang bawat partikular na lason, simula sa isang bagay na hindi inaasahan ng maraming tao. Lason purtro, kakulangan sa ehersisyo. Kapag pinag-uusapan ang mga lason na nakakasama sa bato, maraming tao ang agad na nag-iisip ng mga bagay na kinakain o iniinom. Ngunit ang unang lason na gusto kong pag-usapan ngayon ay hindi isang bagay na kinakain ninyo o iniinom ninyo. Nagmumula ito sa isang napakapamilyar na bagay sa pang-araw-araw na pamumuhay hanggang sa punto na maraming tao ang hindi man lang inisip na maari itong makasama sa bato iyon ay ang sobrang pag-upo at kakulangan sa ehersisyo. Ngunit sa aking klinika, marami akong nakakatagpong Pilipino na nagsasabi sa akin, "Doktor, Renato, maayos naman ang pagkain ko. Hindi masyadong umiinom, hindi kumakain ng maalat, hindi kumakain ng matamis. Bakit humihina pa rin ang aking bato?" Ngunit kapag mas tinanong ko sila ng isang simpleng tanong, "Doktor Renato, regular ba kayong nag-iihersisyo?" Ang sagot ay kadalasan, "Hindi ako masyadong gumagalaw. Kadalasan ay nakaupo lang ako sa bahay para ligtas." At dito mismo, maraming tao ang hindi sinasadyang napapabayaan ang isang tahimik na lason para sa bato. Kailangan ninyong maintindihan na ang bato ay hindi makapagtrabaho ng maayos kung mabagal ang daloy ng dugo na nagbibigay sustansya dito. Ang bato ay isang organ na nagsasala ng dugo at para makasala, kailangan muna ng sapat at regular na daloy ng dugo. Kadalasan kong inihahambing ang sistema ng sirkulasyon sa katawan sa isang ilog kapag ang tubig ay regular na dumadaloy at may sapat na lakas. Ang ilog ay kusang lilinisin, dadalhin ang mga basura at burak. Ngunit kung ang tubig ay nakatigil, mabagal ang daloy, halos hindi gumagalaw, ang basura ay magtatambak, ang burak ay lalamig, at ang tubig ay unti-unting madudumi. Ganito rin ang ating katawan. Kapag nag-iihersisyo kayo, mas malakas ang pagbomba ng puso, mas mahusay ang daloy ng dugo, at ang milyon-milyong maliliit na filter sa bato ay sapat na nasusuportahan. Sa kabaligtaran, kapag masyadong matagal na nakaupo, kaunti ang paggalaw, ang daloy ng dugo ay bumabagal. Ang bato sa panahong ito ay parang isang pabrika na kailangan pa ring magtrabaho ngunit kinukulang sa raw materials at oxygen. Ang pagtatrabaho sa ilalim ng ganoong kondisyon, araw-araw, ay unti-unting magpapahina sa bato nang hindi namamalayan. Ang kakulangan sa ehersisyo ay hindi lamang nagpapabagal sa daloy ng dugo, kundi nagdudulot din ng sunod-sunod na mapanganib na epekto sa bato. Kapag kaunti ang paggalaw ng katawan, bumababa ang kakayahan nitong gumamit ng asukal sa dugo. Mas madaling tumaas ang asukal sa dugo at sa katagalan, ang sitwasyong ito ay maaaring magresulta sa diabetes. Kasabay nito, ang sobrang pag-upo at kakulangan sa ehersisyo ay nagpapataas din ng timbang, mas nagpapahirap sa puso at nagsisimulang tumaas ang presyon ng dugo. Naaalala ninyo ba? Ang mataas na presyon ng dugo at diabetes ang dalawang pinakamalaking kalaban ng bato. Nangangahulugan ito na kahit na hindi kayo kumakain o umiinom ng nakakalason, hindi gumagamit ng gamot nang walang kontrol. Ngunit kung araw-araw ay masyado kayong nakaupo at kaunti ang ehersisyo, ang bato ay magdudusa pa rin araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit tinawag kong isang lason ang kakulangan sa ehersisyo. Hindi ito agad nakakasama, hindi kayo agad sinasaktan. Ngunit sinisira nito ang bato ng matatag at tahimik. Sa puntong ito, maaaring maraming Pilipino ang nag-aalala at nag-iisip, "Dr. Renato, matanda na ako.
Masakit ang butot kasukasuan. Paano ako makapag-ehersisyo? Nais kong linawin kaagad upang makapanatag kayo. Hindi ko sinasabing kailangan ninyong tumakbo, mag-heavy exercise, o gumawa ng mga bagay na sobra sa inyong bato. Ang pinakamahalaga ay hindi ang matinding ehersisyo, kundi ang regular na ehersisyo. Ang unang solusyon ay napakasimple. Kung kailangan ninyong umupo ng matagal, ugaliing tumayo pagkatapos ng bawat 45 hanggang 60 minuto. Tumayo lang, maglakad ng ilang hakbang sa loob ng bahay, mag-unat, igalaw ang pulso, at bukong-bukong ay makakatulong na sa pagbalik ng daloy ng dugo. Isang napakaliit na aksyon lamang, ngunit agad na mararamdaman ng inyong bato ang pagkakaiba. Ang pangalawang solusyon ay subukang maglakad ng dahan-dahan araw-araw. Hindi kailangang mabilis, hindi kailangang malayo. Ngayon 10 minuto sa loob ng bahay, bukas 15 minuto. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging regular. Ang paglalakad ay nakakatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo, pagpapababa ng presyon ng dugo, at pagpapanatili ng timbang. Lahat ng ito ay direktang mga salik na nagpoprotekta sa bato. Para sa mga Pilipino na may masakit na kasukasuan o hirap maglakad, maaari pa ring mag-ehersisyo habang nakaupo. Ipataas at ibaba ang mga paa, igalaw ang bukong-bukong, iangat ang mga kamay, igalaw ang balikat, kasama ang malalim na paghinga. Ang bawat maliit na galaw ay nakakatulong sa mas mahusay na daloy ng dugo. Tandaan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Anumang paggalaw ay mas mahusay kaysa sa walang paggalaw. Bawat pagtayo ninyo, bawat dahan-dahang paglakad, ay parang malinis na tubig na dumadaloy para magbigay sustansya sa bato. At kapag mas maayos ang pagsuporta sa bato, mas magiging malakas ang kakayahan nitong labanan ang iba pang lason sa katawan. At ngayong naintindihan na ninyo kung bakit ang kakulangan sa ehersisyo ay maaaring maging isang tahimik na lason sa bato, pag-uusapan naman natin ang isang mas karaniwan pang lason, isang bagay na halos bawat bahay ay mayroon, ginagamit ng maraming tao linggo-linggo o kahit araw-araw, ngunit kaunti ang nag-iisip na maaari itong makasama ng malubha sa bato kung mali ang paggamit. Lason 3, malaya na. Paggamit ng pain relievers. Ang susunod na lason na gusto kong pag-usapan sa listahang ito ngayon ay isang bagay na halos bawat bahay ay mayroon at mayroon pa ngang mga Pilipino na ginagamit ito linggo-linggo at ang ilan ay halos araw-araw nang hindi iniisip na maaari itong makasama sa bato. Pinag-uusapan ko ang malayang paggamit ng pain relievers. Habang tumatanda, mas madalas na lumalabas ang mga pananakit. Pananakit ng likod, pananakit ng tuhod, pananakit ng balikat at leeg, pananakit ng ulo kapag nagbabago ang panahon. Ang mga pananakit na ito ay maaring hindi gaanong matindi, ngunit matagal, paulit-ulit, na nagpapahirap sa pang-araw-araw na pamumuhay. At ang natural na reaksyon natin ay uminom ng gamot upang mabawasan ang sakit para makagalaw, makakain, at makatulog ng mas madali. Maraming Pilipino ang nagsasabi sa akin na ang gamot na ito ay binili sa botika nang walang reseta, kaya siguro ay ligtas. Ngunit ang mismong pag-iisip na ito ang pinakakaraniwan at pinakamapanganib na pagkakamali, dahil ang pain reliever ay hindi candy. Kung gagamitin sa tamang oras at tamang dosis, makakatulong ito upang mas maging komportable ang buhay, ngunit kung gagamitin ng matagal, paulit-ulit sa loob ng maraming taon nang walang kontrol, magiging isang malaking pasanin ito para sa bato. Sa aking pagtatrabaho, marami akong nakatagpong kaso na nagpakonsulta na may malinaw na paghina ng kidney function. Nang mas maingat kong tinanong, hindi sila masyadong umiinom, hindi masyadong kumakain ng maalat, at walang masyadong malubhang sakit. Ngunit isang karaniwang punto sa marami sa kanila ay ang matagal na paggamit ng pain reliever. Kapag sumakit, iinom. Kapag bahagyang sumakit, iinom. At ganoon lang sa loob ng maraming taon nang hindi man lang iniisip kung ano ang dinaranas ng kanilang bato. Para mas madali ninyong maintindihan, hayaan ninyong ipaliwanag ko ng simple. Para makapagtrabaho ng maayos ang bato,
kailangan muna itong bigyan ng sapat na dugo at oxygen. Sa ating katawan, mayroong mga sangkap na tumutulong upang panatilihing dilat ang maliliit na daluyan ng dugo na nagbibigay sustansya sa bato upang regular na dumaloy ang dugo patungo sa bato. Ngunit ang ilang karaniwang pain reliever ay hindi sinasadyang nagpapaliit sa mga daluyan ng dugo na ito. Sa ganoong sitwasyon, nababawasan ang dami ng dugo na dumadaloy sa bato at nababawasan din ang oxygen. Kadalasan kong inihahambing ito sa pagdidilig ng halaman. Kapag bukas ang tubo ng tubig at sapat ang diligan, malusog ang ugat ng halaman. Ngunit kung araw-araw ay bahagya ninyong pisilin ang tubo ng tubig, sa simula ay walang malinaw na senyales ang halaman. Ngunit kapag paulit-ulit na pinipiga araw-araw, unti-unting matutuyo ang ugat ng halaman at hihina ang halaman ng walang nakakapansin. Ganito rin ang bato. Ang bawat tableta ng pain reliever ay hindi agad sumisira sa bato, ngunit ang paulit-ulit na paggamit ay unti-unting sumisira sa mga filter sa bato. Ang pinakakatakot ay ang pinsalang ito ay nangyayari ng napakatahimik. Hindi kayo nakakaramdam ng sakit sa bato, walang lagnat, walang malinaw na senyales ng babala, hanggang sa pagsusuri ay matuklasan na tumaas ang creatinine at bumaba ang kidney function. Ang pinsala ay naipon na sa loob ng maraming taon at napakahirap na itong ganap na maibalik sa dati. Sa puntong ito, maaaring maraming Pilipino ang nag-aalala at nagtatanong sa akin, kung gayon, kailangan bang magtiis sa sakit? Nais kong kumpirmahin kaagad, walang pinipilit sa inyo na mamuhay ng may sakit. Napakahalaga ng kalidad ng buhay. Ang problema ay hindi kung gagamit ng pain reliever o hindi, kundi kung paano ito gamitin. Ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong tandaan ninyo sa bahaging ito ay hindi ipinagbabawal ang paggamit ng gamot, ngunit huwag itong aabusuhin ng matagal. Kung ang isang sakit ay panandalian lamang, ang paggamit ng gamot sa maikling panahon, ayon sa direksyon, ay hindi dapat ikabahala. Ngunit kung ang sakit ay nagtatagal ng maraming araw, maraming linggo, o kahit maraming buwan, hindi na ito maliit na sakit. Ito ay senyales na may problema ang katawan na kailangang suriin ang sanhi at hindi lang uminom ng gamot para mawala ang sakit. Isa pang napakahalagang bagay ay kailangan ninyong maging tapat sa Dr. Renato tungkol sa lahat ng gamot na ginagamit ninyo, kasama na ang mga binili sa botika, herbal medicines, o supplements. Mayroong mga gamot na tila walang kaugnayan, ngunit kapag ginamit ng sabay, nagdudulot ito ng mas malaking pressure sa bato. Sa mga kaso ng banayad na sakit, maaari ring isaalang-alang ang mga non-pharmacological na pamamaraan, hot o cold compress, masahe, stretching exercises, o physical therapy. Kadalasan, mas matagal itong nakakatulong sa pagbabawas ng sakit nang hindi pinapahirapan ng bato. Tandaan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ang pain reliever ay maaaring makatulong sa inyo na mawala ang sakit sa sandaling panahon, ngunit kung aabusuhin ninyo ito araw-araw sa loob ng maraming taon, wala itong pinagkaiba sa pagsusugal sa kalusugan ng inyong bato nang hindi ninyo nalalaman. At ngayong naintindihan na ninyo kung bakit ang isang maliit na tableta ay maaaring maging tahimik na lason sa bato kung mali ang paggamit, pag-uusapan naman natin ang isang mas karaniwan pang lason, isang bagay na nasa ating pang-araw-araw na pagkain, hindi maalat sa bibig, ngunit tahimik na nagpapataas ng presyon ng dugo at sumisira sa bato araw-araw. Lason 2. Nakatagong asin sa pagkain. Kapag pinag-uusapan ang asin at bato, ang unang reaksyon ng maraming tao ay umiling at agad na sabihing, Dr. Renato, napakaalat na ng pagkain ko. Ang ilan ay tiwala pang nagsasabi sa akin na mula nang malaman nilang mahina ang kanilang bato, tinanggal na nila ang lalagyan ng asin sa mesa at napakaingat din sa pagluluto, hindi na nangangahas na lagyan ng maraming pampalasa tulad ng dati. At dahil dito, maraming Pilipino ang nag-iisip na tama na sila, nakaiwas na sila sa panganib, na protektahan na nila ang kanilang bato. Ngunit ang totoo, ang pagkain lang ng maalat ay hindi sapat.
At ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali na nagreresulta sa patuloy na paghina ng bato ng maraming tao kahit na sila ay maingat na sa pagkain. Dahil ang asin na pinakadelikado sa bato ay hindi laging nasa lalagyan ng asin na nakikita ninyo araw-araw, kundi nakatago sa maraming pamilyar na uri ng pagkain na ginagamit natin araw-araw. Sa aking pagkonsulta, marami akong nakatagpong kaso ng mataas na presyon ng dugo at paghina ng kidney function kahit na ang pasyente ay nagsasabing napakasimpleng kumain. Nang masusing sinuri ang kanilang diet, natuklasan namin na ang karamihan sa dami ng asin na nakukuha ng kanilang katawan ay hindi nagmumula sa pagluluto kundi sa mga processed foods, tinapay, tosino, canned goods, instant noodles, sausawan, bagoong, at maging ang mga pagkain na tila walang pinsala ay maaaring naglalaman ng napakataas na dami ng asin. Kailangan ninyong maintindihan na ang asin o mas tumpak, ang sodium, ay nasa lahat ng dako sa modernong pagkain. Ginagamit ng industriya ng pagkain ang asin upang mapabuti ang lasa, mapanatili ang kulay, at pahabain ang shelf life. Kaya, kahit na hindi ninyo nakikita ang pagkain na masyadong maalat sa bibig, ang katawan ay maaaring nakakakuha ng dami ng sodium na higit pa sa ligtas na antas araw-araw nang hindi ninyo nalalaman. Kaya ano ang mangyayari kapag nakakuha tayo ng sobrang asin sa mahabang panahon? Ipaliwanag ko sa inyo ng simple upang madali ninyong maintindihan. Kapag tumataas ang dami ng sodium sa dugo, ang katawan ay may tendensiyang magpapanatili ng tubig upang dilute ang dami ng asin na iyon. Ang sobrang tubig na napanatili ay nagpapataas ng volume ng dugo at nagsisimulang tumaas ang presyon ng dugo. Ang prosesong ito ay nangyayari ng napakatahimik. Hindi kayo nakakaramdam ng matinding pananakit ng ulo, walang malinaw na discomfort, ngunit tahimik na tumataas ang presyon ng dugo ng paunti-unti. At naaalala ninyo ba, ang mataas na presyon ng dugo ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala sa bato. Ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato ay likas na napakapinong at sensitibo. Kapag ang presyon ng dugo ay laging mataas, ang mga daluyan ng dugo na ito ay patuloy na bumabanat araw-araw. Sila ay masisira, magiging matigas, at unti-unting mawawalan ng kakayahang magbigay ng sustansya sa mga filter ng bato. Kadalasan kong ginagamit ang isang imahe upang ipaliwanag ito. Isipin ninyo ang bato bilang isang napakapinong lambat na ginagamit sa pagsasala ng tubig. Kung gagamit kayo ng hose ng tubig na may katamtamang presyon upang hugasan, malinis ang lambat nang walang problema. Ngunit kung araw-araw ay gagamit kayo ng hose ng tubig na may napakalakas na presyon at ididirekta sa lambat, sa simula ay maaaring makita ninyong malakas ang daloy ng tubig at mabilis na nalilinis. Ngunit sa katagalan, ang lambat ay masisira, luluwag, at hindi na magiging epektibo sa pagsasala. Ganoon din ang asin. Hindi nito sinisira ang bato sa isang kainan. Hindi nito agad sinisira ang bato pagkatapos ng isang pagkain. Ngunit kapag nakakuha ng sobrang asin araw-araw, sinisira nito ang bato ng matatag at tahimik. Ang nakakalungkot ay maraming Pilipino ang nakapansin lang sa alat sa bibig at hindi napapansin ang kabuuang dami ng sodium mula sa lahat ng pinagkukunan. Mayroong mga pagkain na hindi naman maalat ngunit naglalaman ng napakataas na dami ng asin. Kung pagsasamahin ang lahat sa isang araw, ang dami ng sodium ay maaaring lumampas sa kakayahan ng bato na iproseso, lalo na kung mahina na ang bato dahil sa edad. Kaya paano natin poprotektahan ang bato mula sa invisible poison na ito? Ang unang bagay ay baguhin ang pananaw sa asin. Hindi lang sapat ang pagbabawas ng asin sa pagluluto, kundi kailangan ding bigyang pansin ang kabuuang dami ng sodium na nakukuha ng katawan araw-araw. Isang napakahalagang gawin na payo ko sa inyo na ugaliin ay basahin ang label ng pagkain, tingnan ang sodium content. Sa simula ay maaring nakakabagot, ngunit kapag nasanay na, magiging mas proactive kayo sa pagprotekta sa inyong bato. Ang pangalawang solusyon ay unahin ang pagluluto sa bahay. Kapag kayo mismo ang nagluluto,
kontrolado ninyo ang dami ng asin, toyo, at iba pang pampalasa. Bukod dito, maaari kayong gumamit ng natural na pampalasa tulad ng sibuyas, bawang, luya, turmeric, paminta, kalamansi, suka upang masarap pa rin ang pagkain nang hindi nangangailangan ng maraming asin. Ang ganitong paraan ng pagkain ay hindi lamang mabuti para sa bato, kundi nakakatulong din sa mas mahusay na pagkontrol ng presyon ng dugo at asukal sa dugo. Isa pang maliit na tip, kung gumagamit kayo ng delatang gulay o pagkain, hugasan itong mabuti sa ilalim ng umaagos na tubig bago lutuin. Ang isang napakasimpleng aksyon lamang na iyon ay makakatulong upang alisin ang malaking bahagi ng asin na nakakapit sa labas ng pagkain. Ngunit ang maliliit na pagbabago na ito, kung pananatilihin ng regular, ay makakatulong ng malaki upang mabawasan ang pasanin sa bato. Tandaan ninyo na ang asin ay hindi pumatay sa bato sa isang araw at hindi rin ito sinisira ang bato pagkatapos ng isang kainan. Ngunit kung hahayaan ang asin na tahimik na manatili sa diet sa loob ng maraming taon, darating ang kahihinatnan ng walang babala. Kapag napataas na ng asin ang presyo ng dugo, ang bato ang organ na unang magdurusa at pinakamatindi. At bagaman ang nakatagong asin sa pagkain ay isang napakapanganib na invisible poison sa bato, kailangan ko pa ring sabihin sa inyo na ang lahat ng nasa itaas ay hindi pa rin ang pinakadelikadong kalaban. Sa susunod, pag-uusapan natin ang lason pitun, isang bagay na hindi lamang nagpapataas ng presyon ng dugo, hindi lamang nagdudulot ng pinsala sa bato, kundi ang pinakamabilis na daan upang maraming tao ang magkaroon ng talamak na sakit sa bato kahit na iniisip nilang hindi sila kumakain ng labis. Lason 1. Ang pinakadelikadong lason, asukal at pinrosesong carbohydrates. Pagdating sa lason, piting sa listahang ito ngayon, gusto kong maging tapat sa inyo. Kung iisa lang ang bahagi na tatandaan ninyo sa buong video na ito, tandaan itong mabuti. Dahil ito ang pinakadelikado, pinakatahimik, at ang bagay na sumisira sa bato ng maraming tao nang mas mabilis kaysa sa anumang ibang salik. Kapag binanggit ko ang asukal, maraming Pilipino ang agad na magre-react at magsasabing, Dr. Renato, hindi ako kumakain ng matamis. Ang ilan ay tiwala pang magsasabi, matagal na akong walang asukal, hindi ako umiinom ng milk tea, hindi ako kumakain ng candy, at ganap kong pinaniniwalaan ang mga salitang iyon. Ngunit ang panganib ay narito. Ang asukal na pinakanakakasama sa bato ay hindi laging matamis. Ang asukal ngayon ay hindi lang nasa candy o sa kutsarang asukal na inilalagay sa tasa ng kape. Ito ay nakatago sa maraming bagay na ginagamit natin araw-araw nang hindi man lang napapansin. Soft drinks, bottled fruit juices, sweetened milk, energy drinks, at maging ang mga inuming tila nakakapresko at mabuti para sa kalusugan ay maaaring maglaman ng napakataas na dami ng asukal. Mas delikado pa, ang liquid sugar, isang uri ng asukal na mabilis na hinihigop, halos dumiretso sa dugo pagkatapos lamang ng ilang minuto. Kapag uminom kayo ng soft drink o isang bote ng nakapack na fruit juice, ang dami ng asukal doon ay hindi kailangang nguyain. Hindi kailangan ng komplikadong pagtunaw. Mabilis itong pumapasok sa dugo na nagpapataas ng asukal sa dugo sa maikling panahon. Ang katawan ay napipilitang maglabas ng malaking dami ng insulin upang pababain ang asukal sa dugo. Kung ang sitwasyong ito ay paulit-ulit na nangyayari araw-araw, ang sistema ng pagkontrol ng asukal sa dugo ay unti-unting mapapagod, magugulo, at lilitaw ang diabetes ng hindi namamalayan. At naaalala ninyo ba? Ang diabetes ang isa sa pinakamabilis na daan patungo sa talamak na sakit sa bato. Ang mataas na asukal sa dugo ay hindi lamang sumisira sa malalaking daluyan ng dugo, kundi winawasak din ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Ang glomeruli ng bato ay namamaga, nagtutulo, unti-unting nagiging fibrous. Sa simula, ang pinsalang ito ay hindi nagdudulot ng sakit, walang malinaw na sintomas. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kakayahan ng bato sa pagsasala ay bumababa nang hindi na maibabalik.
hindi lang doon nagtatapos. Ang asukal ay isa ring hindi direktang salarin na nagpapataas ng presyo ng dugo. Kapag sobra ang asukal sa katawan, tumataas ang insulin at mas maraming sodium at tubig ang napananatili ng bato. Ang sobrang tubig na napanatili ay nagpapataas ng volume ng dugo at nagsisimulang tumaas ang presyon ng dugo. Tulad ng sinabi ko sa inyo sa mga naunang bahagi, ang mataas na presyon ng dugo ay parang paggamit ng hose ng tubig na may mataas na presyon at patuloy na ididirekta sa pinong filter ng bato. Araw-araw, ang lambat na iyon ay masisira, luluwag at masisira. Ngunit ang dahilan kung bakit ang asukal ay ang pinakadelikadong lason ay hindi lang dahil sa diabetes o mataas na presyon ng dugo. Nagdudulot din ito ng isang napakakatakot na kondisyon na hindi namamalayan ng maraming tao, ang tahimik na pamamaga sa buong katawan. Kapag regular na mataas ang asukal sa dugo, ang katawan ay napupunta sa isang mababang antas ngunit matagal na pamamaga. Ang pamamaga na ito ay hindi nagpapalagnat, walang matinding pananakit, ngunit tahimik na sinisira ang mga organo, kabilang ang bato. Ang tahimik na pamamaga ay kasama ng metabolic disorder, mas maraming taba ang naiipon, lalo na ang visceral fat. Ang katawan ay nagiging insulin resistant, unti-unting tumataas ang timbang, lumalaki ang tiyan, ngunit humihina ang kalusugan. Sa panahong ito, ang bato ay kailangang magtrabaho sa isang napakahirap na kapaligiran. Mas malapot ang dugo, mas maraming asukal, mas maraming taba, mas mataas ang pressure sa pagsasala. Ito ang dahilan kung bakit tinawag kong isang all-out attack sa bato ang asukal at pinrosesong carbohydrates. At pagdating sa pinrosesong carbohydrates, maraming Pilipino ang magugulat dahil ang kanin, noodles, pandesal ay mga pamilyar na pagkain na konektado sa pagkain ng Pilipino sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit kailangan ninyong maintindihan na ang white refined carbohydrates, kapag pumasok sa katawan, ay sa huli ay nagiging asukal. Ang white rice, white noodles, white bread ay mabilis na nagpapataas ng asukal sa dugo, hindi gaanong mas mababa kaysa sa matatamis, lalo na kung kinakain ng marami at regular. Mayroong mga Pilipino na hindi kumakain ng candy, hindi umiinom ng soft drinks, ngunit sa bawat kainan ay napakaraming white rice, napakakaunting fiber, napakakaunting malusog na protina. Ang resulta ay mataas pa rin ang asukal sa dugo pagkatapos kumain, patuloy na gumagana ang insulin, at ang bato ay patuloy na nasa overloaded na sitwasyon araw-araw. Sa puntong ito, gusto kong makapanatag kayo. Hindi ko sinasabing kailangan ninyong itapon ang lahat ng kanin, itapon ang lahat ng carbohydrates, o mamuhay ng labis. Hindi ito praktikal at hindi rin sustainable. Ang pinakamahalagang mensahe sa bahaging ito ay dahan-dahang bawasan, matalinong palitan, gawin ng paunti-unti. Ang una at pinaka-epektibong solusyon ay bawasan muna ang mga matatamis na inumin. Hindi kailangang tanggalin agad, lahat. Simulan lang sa pagbabawas ng bilang ng pag-inom sa isang linggo, bawasan ang dami bawat inumin, palitan ang soft drinks ng tubig, mahinang tsaa, tubig na nilaga mula sa simpleng halaman. Ang pagbabagong ito lang ay makakatulong upang mas maging matatag ang asukal sa dugo at mas makapagpahinga ang bato araw-araw. Ang pangalawang solusyon ay palitan ang white refined carbohydrates ng whole grains, ang brown rice, whole wheat bread, oatmeal, root crops na may balat ay nakakatulong upang mas mabagal ang paghila ng asukal. Hindi mabilis na tumataas ang asukal sa dugo, hindi kailangang magtrabaho ng labis ang insulin. Hindi ninyo kailangang palitan lahat sa isang araw. Maaaring simulan sa paghahalo. Ngayon kalahati, bukas dagdagan. Ang mahalaga ay unti-unting masasanay ang katawan. Ang pangatlong solusyon ay unahin ang minimally processed foods. Ang sariwang gulay, malusog na protina, at mabuting taba ay nakakatulong upang mas mabusog, nang matagal, mabawasan ang pagnanais sa matatamis at mapanatili ang matatag na metabolismo. Kapag matatag ang metabolismo, hindi na kailangang patuloy na magpumiglas ang bato. Gusto kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay.
Ang pagprotekta sa bato ay hindi ang pagpilit sa sarili na mamuhay ng mahirap. Ito ay isang proseso ng pag-unawa sa sariling katawan, pakikinig dito, at unti-unting pag-aayos. Bawat pagbawas ng isang basong soft drink, bawat pagpalit ng isang mangkok ng puting kanin ng isang mas mahusay na opsyon ay bawat pagkakataon na makapagpahinga ang bato. Ang mahinang bato ay hindi hatol. Maraming pinsala ang nagmumula sa mga bagay na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw nang hindi napapansin. At ang magandang balita ay ang mga gawin na iyon ay ganap na mababago kung sisimulan ninyo ngayon ng dahan-dahan, ng walang pilit, ng walang labis. Bago matapos ang video na ito, sana ay hindi ninyo madala ang pakiramdam ng takot, kundi ang pagiging mulat at gaan ng loob. Dahil ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong iparating ay hindi kung gaano kadelikado ang mahinang bato, kundi marami pa tayong pagkakataon upang protektahan at pagalingin ang ating bato kung sisimulan ng tama. Ang mahinang bato ay hindi isang panghabambuhay na hatol. Ito ay isang napakabait na paalala na ang katawan ay matagal nang nagtatrabaho ng labis at oras na para bawasan ang pasanin. Maraming pinsala sa bato ay hindi nagmumula sa biglaang malubhang sakit kundi sa maliliit na gawi na paulit-ulit na ginagawa araw-araw. At dahil dito, ang paggaling ay hindi kailangang magsimula sa malalaking pagbabago, kundi sa pagiging mas mahusay ng kaunti araw-araw kaysa kahapon. Sana ay tandaan ninyo ng mabuti ang isang bagay. Walang lumalakas dahil sa labis, walang nagiging matatag dahil sa pagpilit sa sarili na mamuhay ng mahirap. Ang bato ay pinakamahusay na gumagaling kapag ang katawan ay sapat ang kain, regular ang ehersisyo, sapat ang pahinga, at payapa ang isip. Kapag nabawasan ang pasanin sa bato, magiging mas payapa ang isip, at kapag payapa ang isip, ang katawan ay kusang magkakaroon ng kakayahang gumaling sa isang napakahiwagang paraan. Kung mahina ang inyong bato, madalas umihi sa gabi, nag-aalala sa creatinine level, huwag agad mawalan ng pag-asa. Tingnan ito bilang isang senyales na oras na para bumagal, kumain ng mas malusog, mag-ehersisyo ng regular, at mas mahalin ang inyong katawan. Bawat pagkain na mas gaan, bawat basong soft drink na nabawasan, bawat pagtayo at paglalakad sa halip na umupo ng matagal, ay isang regalo na ibinibigay ninyo sa inyong bato. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito ngayon, sana ay magkomento kayo ng sisismulan ko ngayon upang malaman ko na kasama ko kayo sa paglalakbay na ito sa natural na pangangalaga sa bato. At kung maaari, ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Sino ang nakakaalam? Baka ang tamang pag-unawa ngayon ay makatulong sa isang tao na maiwasan ang mga nakakalungkot na pinsala sa hinaharap. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa huli. Lubos kong ipinapanalangin na palagi kayong maging malakas, payapa ang isip, at tandaan na ang payapa at malusog na bato ay nagdudulot ng payapa at masayang buhay. Patuloy ko kayong sasamahan sa mga susunod na video.